binalita kanina, nag-breaking news kanina. Okay? Look, former Senator Antonio Trillanes IV goes to the Department of Justice to file cyber libel charges against Senator Alan Peter Cayetano, Senator Rodante Marcoleta, and the 18 Maleta Boys o Brave 18, previously employed by former Congressman Zaldico. Ayan, yan ang kinasuhan ni Trillanes. So syempre si Trillanes, KSP ito nagpapansin na naman ng mga kaso niya. Ang dami na niyang kinasuhan Hindi naman siya pinapansin ng media. Kung tatakbo siya, hindi naman siya nananalo, di ba? Ito yung way niya na para mapansin siya. Trillanes filed the charges in connection with the testimonies given by the Maleta Boys at an event in the Senate on June 4. Kasi ina-expect na ito ni Atty. Baligod na walang pakialam sila kung yung mga nabanggit sa affidavit ng mga Brave 18, expected na nila ito na kakaso talaga ito mga aso na ito, no? So yan po ang update, okay? Kakaso si Trillanes dito. Siyempre nagpapapansin. Ito, may video ito panoorin natin itong video ni Trillanes. Ito. Yan. Ngayon pong araw na ito, ako po ay nag-file ng cyber libel case. Again, doon sa 18 bodyguards, no? Pero this time sinama ko sina Cayetano at Marcoleta. Ito ay ukol doon sa kanilang Rogue Blue Ribbon Committee hearing na ang nakakatawa dito kay Trillanes, ang dami niya ng final na kaso. Okay? Dami. Yung mga vloggers, kinasuhan niya. Yung mga kalaban ng administrasyon na yung mga government officials rin na kaalyado ng mga Duterte, kinasuhan niya rin. Okay? Dami niya na kinasuhan. Hindi na siguro mabilang ilang beses na siya nagpabalik-balik dyan sa DOJ sa mga kinasuhan niya. Pero ni isa hindi nanalo ang kanyang mga kaso. Trillanes, ang taong bayan, may tanong po sa inyo, Trillanes. Ang tanong, totoo ba na nakatanggap ka ng maleta? Sagutin mo yan, Trillanes, ha? Kasi yan po ang sabi ng mga 18 ex-Marines. Okay? Ito, patuloy. ginawa nila at because of that, wala silang parliamentary immunity. So yun, muli, inulit nila yung mga kasinungalingan na sinabi nila na nagbigay sila ng mali-maliatang pera sa akin para doon sa ICC. Yan ang dahilan na nag-file siya ng kaso. Kasi sa FA ako, taong bayan na ang aking tanungin. Naniniwala ba kayo na nakatanggap ito ng maleta, itong si Trillanes? Okay? Naniniwala ba kayo ni Trillanes ngayon na malinis siya? Dalawa lang yan. Trillanes, alam niyo naman, sa totoo lang. Ako naawa na ako dito kay Trillanes Unang-una, naawa ako kay Trillanes kasi kahit anong gawin niya, wala na itong political future Hindi na nga siya manalo-nalo sa pagiging mayor. Lalo na siguro kung tatakbo ito ng congressman o senador, hindi na ito mananalo. Hindi nga mananalo sa sarili niyang lugar. Di ba? So, naawa po ako sa kanya kasi he is very trying hard. No? He is really trying hard to get back in a position, to get back in politics. Pero wala na. Number one na nasira ang pangalan nito dahil kay Duterte. Ang pinakaunang dahilan dito, pumunta siya doon sa Davao. Gusto niyang tumakbong presidente yata yon. Tapos gusto niya vice president si Tatay Digong o vice versa, presidente si Tatay Digong, vice president siya. Hindi siya pinatulan ni Tatay Digong. Sabi niya, hindi, ayaw ko makipagkaalyado sa iyo. Nasaktan siya noong pinili ni Tatay Digong si Senator Alan Peter Cayetano as his running mate. Nag-vice president si Senator Alan Peter Cayetano doon Tapos tumakbo si Tatay Digong bilang presidente nung nalaman niyan yung patungkol kay Grace po, di ba? Kung malaman natin yun. Yun, hindi pa ako vlogger at that time pero nakasubaybay na talaga ako doon sa mga Duterte. Talagang DDS talaga ako. Okay? So ngayon ako, naawa ko dito kay Trillanes Kasi kahit anong gawin niya na bumalik yung pangalan niya, wala, nasira na siya. Okay, sira na siya. Daming ang nagsasabi, nanalo lang ito bilang senador noon, nung panahon ni Pinoy, kasi naawa sa kanya, nung nakulong siya, doon sa yung ukod mo tinin niya, na nag-surrender rin. Di ba? Sus, bakla talaga. Hindi po totoo yun, kaya bawat salita, bawat okasyon na sasabihin nila yung kasinungalingan na yun, magpa-file po ako ng kaso sa kanila. Dahil nung ginawa nila yung Rogue Committee hearing na yon, wala silang parliamentary immunity, wala silang authority to do that. Sila yung nag-facilitate nun, nag-extract ng mga kasinungalingan na sinabi ng mga 18 bodyguards. No? Kaya, yun.
Okay? So, yes, mismo kasi nung the day before that, napalitan na si Cayetano. Napalitan na rin si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee hearing, and yet pinursu nila yon. So niwala ng Blue Ribbon Committee staff noong mga panahon na yon. So maliwanag yon na wala silang cover ng Blue Ribbon Committee. Yun po. Yes. Hindi, kahit walang session, basta may investigation, pero yun na nga, hindi sila ang legal na Blue Ribbon Committee. Hindi, ang nature po ng cyber libel is bawat okasyon mo na sinasabi yung kasinungalingan na yon ay one count. Okay. Ngayon na, it's up to the judge kung i-consolidate nila ito, pero multiple counts na yung ginawa. Ito, mabuti ito na kinasuhan ni Trillanes. Kasi dito ipoprove ng mga pagdating sa korte, no, ipoprove yan ng 18 ex-Marines na bakit nasabi nilang tumanggap siya ng maleta. Maganda ito, sa totoo lang. Kasi diyan mapapakinggan itong mga Brave 18. Kaya nga sabi ni Attorney Baligod, they are ready sa mga pangalan na nabanggit nila na kapag kasuhan itong mga Brave 18, they are ready at natural lang yan. Alam ko strategy rin yan ni Attorney Baligod kasi kapag kakasuhan sila, talagang doon sa korte mapapatunayan nila, di ba? Na talagang tumanggap. Ngayon, itong bobong si Trillanes, nag-file siya ng cyber libel. Ngayon, Trillanes, ito yung mali mo. Bakit mo finailan ng cyber libel yan? Papatunayan yan ngayon ng mga 18 ex-Marines na tumanggap ka ng maleta, nakakatakot yan. Dihado ka dito. Yung mga nauna. So ito, bago ito. Kaya itong mga 18 ex-bodyguards na to, habang patuloy sila nagpapagamit dun sa mga political backers sila, meron silang kakaharapin na consequences. Hindi yun ang gawin ng depensa sa korte. Ano lang po kasi hindi. Okay? Yan po ang yan po ang pagdating ni Trillanes doon sa DOJ, okay? So, kayo nang humusga kay Trillanes. Buti na lang nag-file ka ng kaso, Trillanes. Good luck sa iyo, okay? Eto, panoorin ninyo itong isang attack dog ni BBM. Nagalit dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Ito, pakinggan ninyo, play. Siguro sa susunod po, tanungin nyo. Kaya lang, puro Facebook yata po siya, no? So, hindi siya matatanong. Siguro pag nagkaroon ng pagkakataon, tanungin siya, saan niya kinukuha yung mga kwento niya? Sino naman po nagsabi sa kanya na magkakaroon lang ng focus sa impeachment? Kikita ko yung mga media parang tuwang-tuwa sila kapag si Auntie Claire Castro ay umiinit, no, sa mga tanong nila Tuwang-tuwa sila. Si Auntie Claire Castro naman, hindi naman niya alam na pinagtawanan siya ng media. Kasi yung taong bayan, kapag nagkaganito si Auntie Claire, no, nagtitrending Kasi pinagtawanan siya ng taong bayan yung para uminit siya Ito yung babae na the girl version of Trillanes. Yung pikon na pikon ba? Trial ni Vice Presidente. Nakita na po natin kung paano gumalaw ang NBI, ang Ombudsman, ang DOJ. Siguro po, total mahilig naman po siya mag-SOCMED. Busy siya sa Facebook. Siguro makikita naman po niya yung mga updates kung ano nangyayari, kung paano gumagalaw at nagtatrabaho ang gobyerno para mapanagot ang dapat na mapanagot at hindi po focus sa impeachment trial. Sa totoo, pag nagmi-meeting po ang Pangulo with the Cabinet Secretaries, hindi po na pag-uusapan ng impeachment. Naawa rin ako dito kay Auntie Claire Castro. Sa totoo lang. Kasi, hindi na po opinion ng Pangulo ang pinagsasabi niya. It's her own opinion na. Spokesperson ka ng Pangulong Marcos. Tapos, yan mga pinagsasabi mo, puros galit, puros kapikunan yung mga pinagsasabi mo. Lagi ko nang sinasabi kay BBM, BBM, tanggalin mo na ito. Kasi kung hindi mo tanggalin itong babaeng ito, magne-negative 100 na yung trust rating mo. Ito yung dahilan. Ito yung dahilan, itong babaeng ito. Kasi hindi na po galing, yung opinion ni Auntie Claire, hindi na po yan galing kay BBM. Opinion na yan niya. Okay? Sariling opinion niya. Mas mas umiinit pa nga ang ulo niya kaysa ni BBM. Si BBM, hindi na niya pinapansin yung mga umatake sa kanya. Kasi, na kay Auntie Claire na lahat. Sinagip na lahat ni Auntie Claire Castro. siya yung nasaktan ay nako. So saan po kaya hinuhugot ng dating Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kwento? Unang-una nga wala ka nang respeto sa mga government official
remember, itong si Senator Alan Peter Cayetano, may mandate po ito sa ng taong bayan. Binoto po ito ng majority ng taong bayan. Ikaw, inappoint ka lang ni BBM. Sino ka para babanatan mo ang isang may mandate ng taong bayan? Ikaw, ano ka? Inappoint ka lang eh. 'Di ba? Wala ka ng respeto nga sa mandato ng taong bayan. Sa mga ganyan mong asal eh. Siguro sa susunod po, tanungin nyo, ay alam, puro Facebook yata po siya, no? So hindi siya matatanong. Siguro pagka nagkaroon ng pagkakataon, tanungin niyo siya, saan niya kinukuha yung mga kwento niya? Isa na lang po on that same Facebook live, nasabihan niya po si Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino D of acting on instructions from the administration after Kiko D filed an ombudsman complaint dahil nga po sa pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa. Sinabi niya nga po, hindi ka Kiko D Marcos, isa kang Aquino. Parang ano po ang iniugnay, ano pong response ng palasyo doon? Ito namang mga media, no? Tinatanong nila si Auntie Claire Castro patungkol kay Kiko Aquino D. Nung binabanata ni Senator Alan Peter Cayetano itong si Kiko Aquino D. Anong kinalaman ng palasyo dyan? Anong kinalaman ni Auntie Claire dyan? Bakit mo tinatanong yan? Alam ko na. Para lang talaga uminit ang ulo ni Auntie Claire Castro. Kasi alam nyo, kung tatanungin nyo si Auntie Claire Castro ng ganyan, babanatan rin ni Auntie Claire Castro. Ito mga media rin sablay rin Ano naman po niya siguro si Mr. Kiko D, na Aquino talaga. So kaya nga po siguro, nagsampa ng kaso dahil Aquino siya. Dahil gusto niya rin mapanagot, ang dapat na mapanagot. Mababanggit natin si Mr. Kiko D. Aquino ay hindi po ito, hindi po siya maka-PBBM. Isa po siyang madalas mag-criticize sa gobyerno. Kaya muli, Kaya nga, nagtataka kami, bakit yan ang tinanong sa'yo? Di ba? ang sinasabi ni Senator Alan Cayetano ay puro pang iintriga. Walang basihan, walang pinanghuhugutan. So sana po ang mga kababayan natin ay matuto na. Matuto at malaman nila kung sino ba yung nagsasabi ng may kabuluhan. Yan, di ba? Wala ka talagang makukuha sa mga pinagsasabi ni Auntie Claire Castro. Ganyan talaga yan. Ang trabaho niyan ay talagang pang ano lang yan. Naghihintay lang yan kung sino ang tatahulin niya. Kasi attack dog na di ba? Ito yung video na sinasabi ko sa inyo na ang mayor ng Bukidnon, no, ay talagang emosyonal siya nung gumawa siya ng speech at nandoon naman si VP Sara, no. Kitang-kita mo talaga dito na itong mayor na ito ay talagang naniniwala, no. He really believes on the capacity of VP Sara. Okay, sabi pa nga dito, emosyonal, talakag mayor, ano ba yan? Talakag mayor declares support for VP Sara during VP's Bukidnon's visit. Palangga ka namo, ma'am. Yan ang sabi ni mayor. Ibig sabihin, mahal ka namin, ma'am. So palangga ka namo, ma'am. Parang ganun. Okay? So, heto po yung kabuuhan ng naging emosyonal po ang mayor. Ito, pakinggan po natin kung anong sinabi. Kami dire nga kanunay nakigbisog po sa simple nga butang nga unta imo ning malagpasan kay daghan daghan kakuha og kusog sa imuha nga puhon gubot kayo tong nasod pero moabot ra ang panahon nga mohayag kani kung ikaw na puhon ang among mahimong presidente. Always remember. Ang sabi po ng mayor sa mga audience ko dito sa Donmar TV na hindi naiintindihan ang Bisaya, sabi niya, alam mo VP Sara, ang bansa natin ay sobrang gulong-gulo na. Maraming away. Naniniwala kami na pagdating ng panahon na kapag ikaw ay magiging presidente sa 2028, lahat ng ito ay mawawala. Kasi totoo naman si Mayor Alam niyo si Mayor, nagsasabi lang siya ng totoo. Kasi nga, weak leader itong si BBM, kaya sobrang gulo ng ating bansa. Away sa Senado, away sa House of Representatives. Di man natin malaman sa flood control ng itong Malacanang na itong paano niya isolve itong flood control. Ang dami. Bumabalik itong mga lulong sa droga. Ang dami na namang, grabe ang sa totoo lang guys. Kaliwat kanan yung balita, no? Nakita ko yung isang balita doon na yung isang addict talagang sumakay doon sa jeep tapos pinagsusuntok yung mga pasahero. Hindi ko lang alam kung nang-hold up yun, pero grabe. Tapos yung, alam niyo naman, yung nangyari sa Tacloban. Tapos yung nangyari sa Cavite, yung mga nananaksak ng mga estudyante, ganun ba? Para bang, wala talagang ginawa ang gobyerno, talagang pasaway yung gobyerno natin ngayon. Yan ang ibig sabihin. Kaya ikaw, Mayor ng Bukidnon, mag-ingat-ingat ka. Kasi baka pag-initan ka ng administrasyon kasi nagpakita ka ng suporta ni VP Sara, kung as early as now, nagpapakita ka ng suporta, baka ikaw na naman ang punteriya ng administrasyon, Mayor, mahal ka namin at mag-ingat ka. Palangga kanamo ug ayog pawala og paglaom kay di ami gakuha og kusog kanimo. Salamat kaayo sa imong presensya
mas nakahatag ka namo og kusog nga magpadayon, palangga gyud kay kanamo, ma'am. Dili na kaayo na ko tas-on kay emotional kayo ko karon nga nakita ta ka. Isa ra gyud ang mga assurance, ma'am, our commitment bisag magkinaunsa naami sa imong luyo. Yan ha. Oh, maganda yung message ni Mayor ha. Oh, sabi ni Mayor na VP Sara, huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi nasa inyo kami humuhugot ng lakas ng loob. Tapos huwag kang mag-alala kasi nasa likod lang kami kahit anong mangyari. Yan po ang sabi ng Mayor ng Bukidnon. Oh, palakpakan naman kay Mayor. Ayan, palakpakan kay Mayor at kay VP Sara. Ayan, sa totoo lang no. Si VP Sara lang naman ang magiging solusyon pagdating ng 2028. Ika nga, the sun will shine again. Di ba? The sun will shine again because ang bansa po natin ngayon ay dilim. Madilim talaga sa pamumuno ni BBM. Ubos na ang pera sa bansa natin. Di ba? Pumalik na yung krimen. Sayang talaga. Sinira talaga ni BBM yung nasimula na ni Tatay Digong. Kawawa. Tapos pinakulong pa niya si Tatay Digong. Hay nako. Sige lang. Kasi everything will come back again. Alam naman po natin, ang dami pong mga pasaway ngayon ng mga government officials, especially dyan sa House of Representatives, especially dyan sa Senate of the Philippines. At least, alam na ng taong bayan kung sino ang dapat nating hindi iboto sa 2028. Sino ang dapat nating patalsikin. Okay, sino yung plastic, sino yung walang prinsipyo. Di ba? Tapos ito pa, yung mga Tulfo rin, akala natin sobrang tapang ng mga Tulfo, yun pala, walang bayag yung mga Tulfo, di ba? So maraming salamat, Mayor. Ito, pakinggan natin ngayon itong si Attorney Raymond Bato, no? Na dahil raw maingay itong si Luistro kasi mahina ang kaso nila, itong mga kalaban ni VP Sara sa impeachment. Kapag yung opponent mo is maingay, ibig sabihin mahina ang ebidensya. And at the end of the day, they would come and seek for compromise. No? Because if your evidence is strong, you keep silent. Because you want to at least get all the surprises available na talagang how to pin down your opponent. No? Or the adverse party for that matter. Para pong ilog yan Kapag maingay, mababaw po, di ba? Pag malalim, tahimik. So, what I'm trying to say is that this kind of technique, yung optics nila, aside from being an optic, is a clear manifestation that their evidence is are actually not that strong. And pinupuna nila in order to create an illusion or an optics to the mind of the people na mahina itong defense ng kabila. Take note that they were always also saying that they should have presented, inarate daw dapat kung ano yung nasabi doon sa kanilang pre-trial brief, sa answer, bakit daw hindi ganun. You don't comment on that. Babayaan mo yung kalaban mo if that is their style or feeling mo is pangit yung pagkagawa. Babayaan mo. Let them do that. You concentrate on your own. Especially in a... Yan ang nangyari ngayon kay Luistro. Instead na mag-focus sila sa kanilang gagawin, na mananalo sila, nangingialam sila sa sa defense team ni VP Sara. Naghintay kayo kasi bigyan man kayo ng oras at panahon para mag-explain ng inyong sides, sa side ng defense team, sa side ng prosecutors. Ngayon nangingialam na kayo wala kayong pakialam diyan Execution like this one because you have the burden of proof to have the respondent convicted. Then you have to concentrate on your evidence. Huwag po kayong mag-concentrate na pares kami ng witness and everything because that happens all the time. I could also utilize their witness. We have common witnesses. And your evidence, I will also use my own evidence kahit na pareha. So it is a technique, it is a matter. No? But the moment you start complaining without even any water, which I considered a shallow things, na mga objections and manifestation, it only shows that their evidence are weak. Yan po ang yan po ang highlights dito sa video na ito. Play. Right? Taxes, you will be invited. guilty of probably tax evasion. However, there are some sort of allowances wherein you are allowed to make legitimate deductions para matawag na tax avoidance. But that is not then the law. That is provided by the law. Now, kung the law does not provide anything and you bend it, if not twist it, then that is against the law. Hindi po pwede ang bend the law. Pero minsan ginagamit ba ito, yung pagbe-bend the law, kasi alam nila na hindi agad-agad maikokorekto at tanging ang Korte Suprema lang ang makakagawa ng pag-correct nito pero it takes time pa
Kaya, oy, ibenda lang muna natin. Kung magrereklamo sila, hayaan natin yan sila. Kung may mali tayo, edi baka aabot na magiging moot ang mga Yes. pangyayari. Pwede bang gamitin yung mga ganyan? At meron bang sinasabi na may pananagutan sila pag laging ganyan ang ginagamit dahil sa proseso po, attorney? Alam niyo yung tinatawag niya na intentional misinterpretation of the law or intentional misuse of the law in order to favor their own interest, and that is not allowed, no? Oftentimes they will do that. Sabi nga, no, kunyari may gumawa niyan, and then anyway, hindi pa man clear dito kasi wala pa mang pronouncement and gray area pa ito dito. We might use it until such time na mag-decide ang Supreme Court, yung pala mali tayo, sige lang, parang we will claim good faith, no? Well, a point then is that makikita po that there is no good faith because if the main reason why you use, no, bakit mo gamitin or i-misinterpret a batas in your favor because of, let's say, selective interest, personal interest, and protection or cover-up, then you will be considered in bad faith. So lahat po ng mga nangyayari doon sa time na ginawa mo yun may be invalidated, and at worst, you may be criminally responsible. Yeah, one good example that I always say during my talks and with my lectures with my students, I said, like in yung June 3, noong pong nineclear po nila Gatchalian na 23 na ang quorum at sinabi nila ang 12 is that would constitute as the quorum. Binaba po nila yung 23 na numbers, no? And they grab the power, no? Now, aking issue dyan is that whether or not they did it in good faith, considering daw sa Avelino versus Cuenco, and at the same time, yung mga past things na nangyari sa Jordan Ledirilon, etc., it would taking into the whole context, yung ginawa ba nila doon, at saka yung mga corresponding na pangyayari before they formally took the true majority, yung nagkaroon ng special session, between that period, yung pong pinagagawa nila, tama po ba yun? Meron po ba yung validity ang action sila, like the resolution na i-amend na pwede mag-choose ng presiding officer na pinauwi yung mga empleyado, tapos yung question is, meron po bang validity yung ginawa nila? That is the big issue. And now, if you look at the whole context po, Admar, is that ano ba ang purpose kung bakit nila ginawa yon? Then their good faith purpose would be saying that gusto namin magtrabaho. Gusto namin hindi makripol ang Senado. Okay? Now, if we could prove, if the other camp would be able to prove that the purpose is really to prevent, no, the ex-soldiers to testify, then they are in bad faith. Because immediately after that, kasi binuwag ka agad and they said, there is no stop ang session on Blue Ribbon Committee in order that until further notice, no? And then, nung nag-conduct na sila ng session, hindi naman din sila nagtrabaho because ang mga pinag-approve naman nila is ibang reorganization kaagad, no? And during sa special session, when President Marcos called, no, hindi nga na-follow yung agenda na gusto ni Marcos, na hindi naman din siya priority bills, no, in the first place, and pagdating sa special session, talagang kinuha lang nila formally yun pong upuan ni Cayetano. And thereafter, ang first legislation nila was to declare Waling-Waling as our national orchid. Opo. Pero dito tayo sa ibang issue naman. Sige po, po. attorney, no. Unahin ko lang muna, bilang taga Davao rin, may pangyayari nga doon sa Tacloban, no. Nagbigay Forward lang natin doon sa issue ng impeachment ni VP Sara kasi tapos na yung sa Tacloban. Dependent on this gadget. So, meron po tayo. mo, pwede na niyang pwede siyang hindi alam niyo na yung mga napapanood, no, ngayon kahit na Somehow give importance to the victims. What facilities in having this intervention, kung buhay man siya, part ng technique, yung optics nila, aside from being an optic, is a clear manifestation that their evidence is are actually. Ito na yung patungkol sa impeachment ito na. Ni-forward natin kasi po yung kanina topic yun about the Tacloban, yung nangyari incident. Ito naman yung sa impeachment. Not that strong. And pinupuna nila in order that to create an illusion or an optics to the mind of the people na mahina itong defense ng kabila. Take note that they were always also saying that they should have presented, inarate daw dapat kung ano yung nasabi doon sa kanilang pre-trial brief, sa answer, bakit daw hindi ganun. You don't comment on that. Pabayaan mo yung kalaban mo if that is their style or feeling mo is pangit yung pagkagawa. Pabayaan mo. Let them do that. You concentrate on your own, especially in a prosecution like this one, because you have the burden of proof to have the respondent convicted. Then you have to concentrate on your evidence. Huwag mo kayong mag-concentrate na pares kami ng witness and everything because that happens all the time. I could also utilize their witness. We have common witnesses. And your evidence, I will also use my own evidence kahit na pareha. So it is a technique, it is a matter. No? But the moment you start complaining without even any water, which I consider a shallow things, na mga objections and manifestation, it only shows that their evidence are weak. Yun nga po, no? Pero yung dahil ba hindi lang sila sasalang sa impeachment court,
kundi maging sa court of public opinion. Kaya nadadagdagan itong maliban sa pagpresenta, paghahanda ng ebidensya, pati yung mga propaganda, mga pahayag, kasama po dito. Kasi alam natin, ang impeachment court kasi hindi yan kagaya talaga ng regular na korte. May halong politika yan, manunood, malimit, heavily publicized talaga yan. So makikita, mapapanood ng taong bayan. Kaya kailangan ng ganito, parang kagaya sa panahon ng digmaan, na meron ding mga propaganda. Halimbawa, dito lang sa nangyari sa US at Iran, may kanya-kanya silang mga propaganda at mga pahayag. Attorney, tama po ba? Yes, that's true. Akin naman, if that is the style of the prosecution, hindi subtle ang pagkagawa nila ng optics. They are going to the point of propaganda na that would involve, meron naman silang grupo na nagagawa ng optics na ganyan. So what I'm trying to say is, if you want to maintain that kind of parang integrity at saka yung kagalingan mo para sa perception ng tao na malakas sila, then you should at least look like that. No? Na tingnan mo ang defense ng grupo is that very calm,